Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon tuturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng power supply. Okay, so ano-ano ba yung kailangan natin para makagawa ng power supply? So unang-unang kailangan natin ay yung transformer, capacitor na ito, kailangan natin capacitor na 4700 microfarad, 25 volt at diode na ganito, diode na IN4007, apat na piraso, LED or light emitting diode at isang resistor na 1 kilo ohms, fuse, tsaka switch, at tsaka kung may gusto kang volt na kunin, halimbawa 12 volt, 5 volt, kailangan mo lang ng LM7812 or 7805 o kung ano man yung volt na kukunin mo. Kailangan mo lang ng regulator. Okay, so itong regulator na to sira na to, kaya hindi ko malalagyan no mamaya, pero papakita ko kung paano yung connection. Okay, so ito yung diagram ng power supply. Okay, so ito rin yung mga kailangan natin. Tapos ito yung regulator LM78. Tapos kung ano kailangan mo, kung 12 or 5 or kung ano man ang kailangan mo, or 9 volts. Okay, so ito yung galing sa saksakan natin, yung dalawang dulo nito. Tapos pwede ka maglagay ng switch doon sa isang line nila. Tapos pwede ring lagyan ng fuse. Okay, tapos ito yung sa diode, yung connection nya, yung capacitor, kung lalagyan mo siya ng regulator. Okay, tapos yung LED natin, pwede siya ikabit dito sa dulo, pwede rin dito, kaya dito. Pagkatapos no, doon sa may secondary section ng secondary part ng transformer. Okay, so ito yung transformer. Paano ba malaman mo na kung sira o buo ang transformer? Okay, kailangan natin ng tester. Okay, lagay natin sa ohm, sa resistance test o kaya sa continuity test. Okay, so ito yung primary nya. Okay, test natin, kailangan may continuity siya o may resistance siya. Okay, kailangan dito naman wala siyang continuity. Pag inano mo yung yung wire nya dun sa primary, tapos tinapat mo dito, kailangan wala siyang connection. Dito din kailangan wala siyang connection. Okay, kailangan wala sa secondary. Okay, yung secondary naman pag tinest mo, kailangan wala din. Ay, meron siyang connection dito sa secondary. Okay, ayan, nakita nya, secondary kailangan meron siya. Tapos pag dito, tap mo din dito sa kaha, doon sa casing nya, kailangan wala siya. Okay, sa secondary kailangan wala din. Doon sa primary at secondary kailangan walang connection. Dali lang nahawakan ko. Okay, o kailangan wala siya. Ibig sabihin buo yung transformer mo pag ganun. Okay, so paano ba connection nya? Simulan natin. So fuse na lang muna lalagay natin, wag na yung switch, kasi andun yung switch ko nakalagay doon sa may kaha nang ginawa akong sounds. Okay, so una natin gagawin, pagtugtungin natin yung, so ito yung papakita ko lang sa inyo kung paano pagdugtungin, pero ito na yung gagamitin natin, nakadugtong na siya. Okay, so una yung dalawang capacitor pagsasamahin, ay dalawang diode, pagsasamahin nyo lang yung dalawang may guhit nya. Okay, yung negative side nya, tapos yung positive side naman nung dalawa pa pagsasamahin mo rin, tapos paggaganyanin mo lang. Okay, so pag magkadikit na siya, ikakabit mo lang yung, kaya magkadikit na siya, diba? So yung itong side na to, yung may guhit, kakabit mo sa positive ng capacitor. Okay, sa positive ng capacitor. Yung walang guhit, sa negative ng capacitor mo ilalagay. Okay,
parang ito. Okay, nakita nyo yung may guhit. Okay, yung may guhit nya doon sa may positive side ng capacitor. Yung walang guhit naman ng diode dito naman sa negative side, kasi nilalabas ng diode na to yung may stripe na yon, negative side siya pero positive ang nilalabas nya. Yung walang guhit naman, yun yung negative side naman ng nilalabas nya. Okay, so yung dito naman saka diode naman, yung positive at negative, dito naman yung AC, positive at negative, yung AC yun yung ikukonekta mo sa transformer. Okay, AC yung supply na nilalabas nito. Okay, konekta muna natin sa plug. Okay, so ito yung plug, kukonekta natin yung primary section. Sandali lang, ito makakonekta. Okay, ating patungan ng hahawak. Okay, so pag napagtugtong na natin yung isa, so dito nyo lalagay yung switch nyo lang. Okay, hindi ko na muna nilagyan yung isang side ng switch dito, yung isang side dito, para may pindutan kayo ng on off. Okay, yung kabilang side naman yung fuse. Okay, so medyo mahirap pag walang humahawak. So ayun, nakadugtong na. Lagyan muna natin ng tape yung primary section, kasi yun syempre may kuryente galing sa outlet to. Okay, lagyan muna natin ng tape. Na okay, testingin natin yung kuryente nitong sa transformer pa lang, kung anong volt nya, kung di nyo alam kung anong measure nya. Kailangan AC, kasi AC pa lang yan pag galing sa transformer. Okay, so nakita nyo 14 volt yung transformer na to. Okay, so pagka inano nyo yan, mas tataas pa yan pagka dumaan sa capacitor. Kaya gagamit kayo regulator kung anong volt ang gusto nyong palabasin dyan.
Okay, so ito yung kanina, halimbawa napagdugtong nyo na yung positive at negative nya ng kabilaan. Dito yung secondary side. Okay, so dudugtong lang natin. Kahit magkabaliktad dito sa side dito, okay lang. Okay, so kakabit nyo lang naman dito sa kabilang side naman. Okay, pag nalagay nyo na, ito naman lalagay natin. Okay, so kung ano, yan na yung pinaka power supply mo. Halimbawa kung sakto na yung lalabas na kuryente, lalagyan mo na lang ng output dito. Yung sasaksakan mo, ito yung positive wire na kakabit mo dito. Dito naman yung negative wire palabas. Okay, so ito po pwede mo nang ilagay dito to. Ito sa positive yung may resistor, negative naman doon. Okay, kung di mo siya lalagyan ng regulator. Okay, halimbawa lalagyan mo siya ng regulator, pero ito sira na to ha. Papakita ko lang sa inyo kung paano ilagay. Halimbawa 12 volt, kasi nasa 10 volt na lumalabas dito kasi sira na. Okay, so ito yung input, ground, tsaka yung output. So yung input nya lalagay lang natin sa positive side. Okay, sa positive side natin siya lalagay nung capacitor. Okay, so lupot na lang natin. Okay, so yung ground naman dito natin ilalagay yung gitna nito, dito naman sa gitna nito. Okay, yung ground nung regulator dito nyo ilalagay sa negative side ng capacitor. Okay, so yun nakadikit na. Kita nyo. Okay, so kung may buo yung regulator nyo, kung gagamit kayo, pwede yung, sabi ko nga kanina, pwedeng dito nyo ilagay itong light emitting diode nyo, positive to, negative to. So yung mahabang, pag binili nyo yung mahabang side ng, pinutol ko lang to kaya mahikli na, yung mahaba yun yung positive, negative tong mahikling side. Tapos may tanda siya, yung maliit na part dito yun yung negative, yung positive, yung negative yung malaking part sa ilaw, yun yung positive, ito yung maliit.
Okay. So lalagay natin yung diode ay yung LED. So yung negative dito para may indicator. Tapos okay, baliktad siya, saglit lang. Dito natin lagay siya sa wire. Kabit muna natin sa positive to. Pwede dito lagay, dito na lang natin lagay. So sa ground ito. Okay, so patuyo. Ayan, nasa ground na siya. Okay, dito natin lagay sa positive side. Okay, pwede rin dito kung saan nyo gusto, kasi positive nagkakonekta lang naman yon. O dito kung saan nyo gusto ilagay. Okay, so ayan lang, ayan na yung connection ng power supply nyo. So pag tinesting nyo yan, okay, sasakta ko sa plug. Okay, so nakita nyo, buo na yung power supply natin. Okay, so mangyayari, susukatin natin, dapat nasa DC siya kung ilang volt. Sira na to, kaya mga nasa 10 volt na lang yung lalabas dito, pero 12 volt regulator to. Kung buo siya, 12 volt ang lalabas dapat. So ito yung positive nya, yung sa output. Okay, dito yung output nya, yung pangatlong pin nya. Okay, tapos dito kayo kukuha ng sa gitna, yung ilalabas nyo pang negative wire. Okay, so ayan, nakita nyo 12 volt, pero nagloloko na to regulator na to. Kung anong gusto nyong volt na gamitin, so papalit nyo lang. Kung 5 volt, palitan nyo ng 5 volt regulator. Okay, ganun lang yung pag connection yun. Pagka yung isang wire, dito nyo lang ilalagay. Okay, dito sa gitna. Okay, dito nyo ilalagay. Dito yung negative sa gitna, yung kukunin nyo. Dito naman yung positive. Okay, so kaya nakikita nyo may ilaw pa yan, kasi nagpopondo yung capacitor. Okay, so ganun lang kasimple yung paggawa ng power supply. Tapos lalagay nyo na sa kaha, sa lalagyan. Okay, maraming salamat. Please subscribe po kayo sa channel natin para sa susunod pang mga tutorial. Okay, maraming salamat po.